Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang salaysay na susubok sa lahat ng inyong paniniwala tungkol sa tunay na pag-ibig? Halina't buksan natin ang isang aklat ng puso na puno ng mga lihim, pagsubok at isang malaking katanungan. Sabi nila, ang tunay na ganda ay nasa kalooban. Ngunit paano kung ang mundo ay pilit kang hinuhusgahan sa panlabas mong anyo? Gaano kalayo ang kaya mong marating para patunayan ang halaga ng isang pag-ibig? At paano kung sa paghahanap mo ng katotohanan, ang kailangan mo palang isuot ay isang maskara ng kasinungalingan? Ang malamig at malagkit na pandikit ay dumampi sa kanyang balat, isang huling sakripisyo para sa pinakamimithing pangarap. Sa harap ng malaking salamin sa kanyang marangyang silid, dahan-dahang kinakabit ni Liwayway Aguas ang huling piraso ng prosthetic sa kanyang panga, isang piraso ng artipisyal na balat na babago sa perpektong hugis ng kanyang mukha, isang maskarang magkukubli sa kagandahang naging sumpa sa kanyang buhay. Napapikit siya ng mariin. Ito na yon, ang huling pagsubok. Para sa mga lalaking lumapit sa kanya, siya si Liwayway Aguas, ang nag-iisang tagapagmana, ang babaeng may mukhang anghel at yaman na kayang bilhin ang lahat. Ngunit para sa kanya, ang lahat ng yun ay kulungan. Ilang beses na siyang umibig at sa bawat pagkakataon, natuklasan niyang ang minahal ng mga ito ay ang kanyang pera, ang kanyang estado sa buhay, ang kanyang mukha. Pero hindi siya. Hindi ang totoong liwayway na nagtatago sa likod ng lahat ng karangyaan. Kaya't narito siya ngayon, tinatapos ang kanyang obra maestra. Isang makapal at hindi pantay na kolorete para magmukhang may mga pekas at mantsa ang kanyang makinis na kutis. Isang pares ng makapal na salamin na may gradong mali, na bahagyang nagpapalabo sa kanyang paningin ngunit epektibong nagtatago sa kinang ng kanyang mga mata. At ang damit, isang luma at maluwag na bestida na malayo sa mga disenyong gawa ng mga sikat na fashion designer na nakasabit sa kanyang aparador. Nang matapos, tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay isang estranghera. Simple, walang dating, madaling hindi mapansin sa karamihan. Perpekto, bulong niya sa sarili, kahit na may kirot sa kanyang puso. Ito ang kailangan niyang gawin para malaman kung ang lalaking ipinagkasundo sa kanya ng kanyang ama bago ito pumanaw ay karapat-dapat ba, si Amihan Salcedo. Ang kinatatakutang CEO ng Salcedo Group, isang lalaking kilala sa kanyang talino sa negosyo at sa kanyang malamig na pakikitungo. Mamahalin kaya siya nito sa ganitong anyo? O huhusgahan din siya tulad ng iba? Humugot siya ng malalim na hininga, pinuno ng pag-asa at kaba ang kanyang dibdib at lumabas ng silid. Ang kapihan pagtatagpo ay isang lugar na puno ng mahihinang bulungan at amoy ng mamahaling kape. Sosyal ang mga tao at bawat isa ay tila may bitbit na sariling yaman at kapangyarihan. Pagpasok pa lang ni Liwayway, naramdaman na niya ang mga mapanuring tingin. Ang kanyang simpleng anyo ay isang malaking pagkakamali sa gitna ng karangyaan ng lugar. Pinilit niyang huwag itong pansinin. Nakita niya agad ang lalaking naghihintay sa isang mesa sa may bintana. Si Amihan Salcedo, mas makisig pa sa mga litrato. Ang matikas nitong tindig at ang paraan ng pagkakaupo nito ay nagsisigaw ng kumpiyansa at awtoridad. Ngunit ang mga mata nito ay nakatuon lamang sa mamahaling telepono sa kanyang kamay, tila walang pakialam sa mundo sa kanyang paligid. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay tila isang malaking pagsubok. Mr. Salcedo? Mahinang tanong niya. Dahan-dahang itinaas ni Amihan ang kanyang tingin. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa at sa isang iglap, nakita ni Liwayway ang bahagyang pagkunot ng noo nito. Isang kislap ng pagkadismaya. Mabilis itong nawala.
Pinalitan ng isang blanko at profesional na ekspresyon, ngunit nakita niya iyon at tumagos iyon sa puso niya na parang isang matulis na patalim. "Miss Aguas, maupo ka," sabi nito sa isang malamig na tono at muling ibinalik ang atensyon sa kanyang telepono. Naupo si Liwayway, ramdam ang bigat sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang magsimula ng isang pag-uusap. "Maganda ang lugar na ito. Madalas ka ba rito?" "Hindi," maikling sagot nito. Hindi man lang nag-angat ng tingin. Katahimikan. Tanging ang tunog ng mga kubyertos at mahihinang usapan mula sa ibang mga mesa ang maririnig. Pakiramdam ni Liwayway ay para siyang isang hangin na hindi nakikita. Ito ba ang lalaking makakasama niya habang buhay? Isang lalaking hindi man lang kayang magbigay ng kahit isang buong minutong atensyon? Makalipas ang ilang sandali na para bang isang kawalang hanggan, inilapag ni Amihan ang kanyang telepono at tiningnan ang kanyang relos. Sa wakas, tumingin ito sa kanya, ngunit ang mga mata nito ay walang emosyon na para bang nakikipag-usap lang ito sa isang kasosyo sa negosyo. "Miss Aguas, maging praktikal tayo," panimula nito. Ang bawat salita ay tuwid at walang bahid ng init. Ang kasal na ito ay para sa negosyo ng ating mga pamilya. Isang pagsasanib ng Aguas Corp at ng Salcedo Group. Gawin na lang natin ang ating mga papel at wag na tayong umasa ng kahit ano pa mula sa isa't isa. Ang bawat salita ay isang dagok. Alam niyang ito ang posibleng mangyari, ngunit iba pa rin pala kapag naririnig mo na ng harapan. Ang pag-asa na namuo sa kanyang dibdib kanina ay unti-unting naglaho, pinalitan ng pamilyar na kirot ng pagkabigo. Tumayo na si Amihan. Inaayos ang kanyang mamahaling Amerikana. Tapos na ang usapan. Iyon lang yon. Walang tanong tungkol sa kanya. Walang interes. Tanging isang kasunduan. Akmang tatalikod na si Liwayway para umalis. Dala-dala ang bigat ng kanyang kabiguan nang muli itong magsalita. "Nga pala," sabi nito na hindi man lang lumilingon pabalik sa kanya. "Gusto kang makilala ng aking ina sa darating na Sabado't Linggo. Ihanda mo ang iyong sarili." At tuluyan na itong umalis. Iniwan si Liwayway na nakatayo roon, mag-isa, habang ang mga salitang iyon, isang simpleng paalala na naging isang malinaw na babala, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ihanda mo ang iyong sarili. Naramdaman ni Liwayway ang paglamig ng kanyang mga kamay. Kung ganito nakalamig ang pakikitungo ni Amihan, ano pa kayang pagsubok ang naghihintay sa kanya sa Hacienda de las Nubes, sa piling ng ina nito? Ang pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Ang daan patungo sa Hacienda de las Nubes ay tila isang walang katapusang ahas na gawa sa aspalto. Nilalamon ang maliit na sasakyang minamaneho ni Liwayway. Sa magkabilang gilid, ang mga matatayog na puno ay tila mga higanting bantay. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa palubog na araw. Habang papalapit, unti-unting lumitaw ang dambuhalang gate na bakal, pinalamutian ng sagisag ng pamilyang Salcedo. Ito ay hindi isang tahanan, isa itong kaharian. At ngayong gabi, siya ang pulubing haharap sa reyna. Nang bumukas ang gate, bumungad sa kanya ang isang mansyon na tila kinuha mula sa isang pelikula. Malawak ang hardin, perpekto ang pagkakatabas ng mga halaman, at sa gitna ay isang fountain na may mga ilaw na nagbabago ng kulay. Sa bawat hakbang niya sa malamig na marmol na sahig ng entrada, pakiramdam niya ay lumiliit siya. Ang bigat ng kasaysayan at kapangyarihan ng lugar ay dumadagan sa kanyang mga balikat. Isang unipormadong katulong ang sumalubong sa kanya at iginiya siya sa sala, kung saan 2 tao ang naghihintay. Naroon si Amihan, nakatayo sa tabi ng bintana. Suot ang isang simpleng polo shirt, ngunit bakas pa rin ang awtoridad sa kanyang tindig. Ngunit hindi siya ang nakakuha ng atensyon ni Liwayway. Ang babaeng nakaupo sa isang silyang tila isang trono, ang siyang reyna ng lugar na ito.
si Doña Esmeralda Salcedo. Mula sa kanyang perpektong ayos na buhok hanggang sa mga alahas na kumikinang sa kanyang leeg at mga daliri. Lahat sa kanya ay nagsisigaw ng karangyaan at pagiging istrikto. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay matalas at mapanuri na para bang isa siyang insektong sinusuri sa ilalim ng mikroskopyo. Kaya ikaw pala si Liwayway, sabi ni Doña Esmeralda. Ang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pangmamaliit. Maupo ka. Umupo si Liwayway sa dulo ng sofa, ramdam ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Bago pa man siya makapagsalita, isang matamis na boses ang pumutol sa katahimikan. Tita Esmeralda, Ami, nandito na pala ang bisita ninyo. Isang babaeng may perpektong ngiti at kumikinang na mga mata ang lumabas mula sa isang pasilyo. Siya si Dalisay Roca. Ang bawat galaw niya ay puno ng grasya at ang kanyang mamahaling damit ay tila isang anunsyo ng kanyang katayuan sa lipunan. Agad siyang lumapit at umupo sa tabi ni Doña Esmeralda. Tila sila ay mag-ina. Hello, Liwayway, tama? I'm Dalisay, sabi nito. Ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Childhood friend ako ni Ami. It's so nice to finally meet you. Nice to meet you too. Pilit ng ngiting sagot ni Liwayway. Ramdam na ramdam ang pagiging tagalabas niya sa eksenang ito. Dinala sila ng katulong sa hapagkainan. Isang mahabang mesa na gawa sa solidong narra. Napapalibutan ng mga silyang may eleganteng ukit. Napakikinang ang mga kubyertos na pilak at mga kopa na kristal sa ilalim ng isang dambuhalang chandelier. Naupo si Liwayway sa tapat ni Amihan na nanatiling tahimik habang si Doña Esmeralda naman ay nasa dulo ng mesa. Tila isang hukom na handa nang magbigay ng kanyang hatol. Sinimulan nilang kumain sa isang nakakabinging katahimikan. Tanging ang tunog ng mga kubyertos sa plato ang maririnig. Sinubukan ni Liwayway na maging disente sa kanyang pagkain, ngunit pakiramdam niya ay bawat kilos niya ay sinusuri. Ang damit mo, Hija. Biglang basag ni Doña Esmeralda sa katahimikan. Tumingin si Liwayway sa kanyang simpleng bestida na pinili niya para magmukhang ordinaryo. Ay isang kakaibang pagpili, napakasimple, para kang galing sa palengke. Ang mga salita ay direktang tumama, walang anumang pag-aalinlangan. Ramdam ni Liwayway ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi, isang apoy ng kahihiyan na mabilis na gumapang sa kanyang leeg. Mahilig po kasi ako sa mga simpleng bagay. Mahinang sagot niya, nakayuko sa kanyang plato. Isang matinis na tawa ang narinig niya mula kay Dalisay. Oh, that's so humble of you, Liwayway. Pero sa mundo natin, minsan kailangan din nating ipakita kung sino talaga tayo. Di ba, tita? Bago pa man makasagot si Liwayway, tumayo si Dalisay na may hawak na pitsel ng red wine. Hayaan mong salinan kita. Alok nito na may matamis na ngiti. Habang papalapit ito sa kanya, bigla itong natapilok sa sarili niyang paa. Oops! Sigaw nito. At ang kulay dugong alak ay bumuhos sa puting bestida ni Liwayway. Lumilikha ng isang malaking, nakakahiyang mantsa. Naku, Diyos ko! Pasensya ka na, ang lampa ko, sabi ni Dalisay. Ngunit may kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata na tanging si Liwayway lang ang nakakakita. Gulat na napatayo si Liwayway, sinubukang punasan ang mantsa gamit ang kanyang serbilyeta, ngunit lalo lang itong kumalat. Ang kahihiyan ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Dalisay, mag-ingat ka naman, saway ni Doña Esmeralda. Ngunit ang tono nito ay mas para sa palabas lamang. Ang tingin nito ay nanatiling nakapako kay Liwayway. Puno ng pagkasuklam. Sa buong pangyayaring iyon, si Amihan ay hindi kumibo. Nakita ni Liwayway ang pagkunot ng noo nito at ang pagtiim ng kanyang bagang. Ngunit wala itong sinabi. Walang ginawa. Ang pananahimik nito ay mas masakit pa kaysa sa pang-iinsulto ng dalawang babae. Ang hapunan ay naging isang walang katapusang pagpapahirap.
Hindi na halos malunok ni Liwayway ang kanyang pagkain. Ang tanging gusto niya ay umalis na. Tumakbo palayo sa lugar na yon. Nang sa wakas ay natapos na sila, si Doña Esmeralda ay tumingin kay Amihan. Sinadyang lakasan ng boses para marinig ni Liwayway. Hindi ko maintindihan kung paano mo natatanggap ang ganitong kahihiyan, anak. Iyon na ang huling patak, ang huling salitang kaya niyang tanggapin. Dahan-dahang inilapag ni Liwayway ang kanyang serbilyeta sa mesa. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit pinilit niyang maging matatag. Maraming salamat po sa hapunan, Doña Esmeralda, Mr. Salcedo. Sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Pero masama po ang pakiramdam ko. Kailangan ko na pong umuwi. Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Mabilis siyang tumayo at halos takbuhin ang daan palabas ng mansyon. Palayo sa mga mapanghusgang mata, palayo sa nakakasukang karangyaan. Nang makalabas siya sa malamig na hangin ng gabi, hindi na niya napigilan ang isang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Isang luha ng galit, ng pagkabigo, ng kahihiyan. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, isang boses ang pumigil sa kanya. Sandali! Napalingon siya. Si Amihan. Nakasunod pala ito sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mukha nito ay hindi na kasing lamig ng dati. May bakas ng pag-aalala. Walang imik, hinubad nito ang suot nitong jacket at ipinatong sa kanyang mga balikat. Tinatakpan ang mantsa ng alak sa kanyang bestida. Nagulat si Liwayway sa init na dala ng damit nito. Huwag mong pansinin, ang sinabi ng mommy. Mahinang sabi nito. Sa kauna-unahang pagkakataon ay tila hindi ito isang CEO na kausap niya. Ganoon lang talaga siya. At sa isang iglap na yon, sa gitna ng kanyang paghihirap, isang maliit at hindi inaasahang kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Liwayway. Ang amoy ng mamahaling leather at wood polish ang bumalot sa opisina ni Amihan Salcedo. Mula sa kanyang bintana sa ika-40 palapag ng Salcedo Tower, tanaw niya ang buong lungsod ng Sinagtala, isang konkretong gubat ng mga ilaw at ambisyon na nasa ilalim ng kanyang mga paa. Dito siya ang hari. Bawat desisyon, bawat utos, bawat galaw ay kinakalkula. Ngunit kagabi, may ginawa siyang isang bagay na hindi niya maintindihan. Bumalik sa kanyang isipan ang eksena sa labas ng kanilang mansyon. Ang babaeng iyon, si Liwayway, nakatayo sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang mukha ay bakas ang kahihiyan, ngunit ang mga mata, sa likod ng makapal na salamin, mayroon doong isang bagay na hindi nabasag, isang uri ng tahimik na katatagan, at siya, sa isang hindi maipaliwanag na bugso ng damdamin, ay hinubad ang kanyang jacket at ibinigay dito. Bakit ko ginawa iyon? Tanong niya sa sarili, habang umiikot sa kanyang silyang katad. Isang kilos na puno ng awa? Proteksyon? Hindi niya alam. Ang alam lang niya ay nakaramdam siya ng inis. Inis sa kanyang ina dahil sa kalupitan nito. Inis kay Dalisay sa pagiging mapaglaro nito. At higit sa lahat, inis sa kanyang sarili dahil sa pagpapakita ng isang emosyong hindi dapat naroon. Ang babaeng iyon ay isang obligasyon, isang kasunduan sa negosyo na nakabalot sa isang hindi kaaya-ayang anyo. Iyon lang dapat. Pilit niyang iwinaksi ang mga alaala at hinarap ang tambak na papeles sa kanyang mesa. Mayroon siyang mas malaking problema. Isang mahalagang pulong ng mga board member ang magaganap sa loob ng isang oras. At ang kanilang kumpanya ay nahaharap sa isang malaking banta mula sa isang bagong kakumpetensya. Ang conference room ay malamig at tahimik. Tanging ang mahinang ugong ng aircon ang maririnig. Nakaupo sa paligid ng mahabang mesa ang mga matatandang miyembro ng board, mga lalaking nasanay sa lumang paraan ng pagnenegosyo. At sa isang sulok, tahimik na nakaupo si Liwayway, bitbit ang isang maliit na notepad. Bilang bahagi ng kasunduan, binigyan siya ng posisyon
bilang kanyang pansamantalang asistente para matutunan ang takbo ng kumpanya. Isa itong formalidad na hindi niya pinansin. Para sa kanya, isa lang itong anino sa sulok. Ang problema ay presyo, sabi ng isang board member, si Mr. Velasco. Binabarat ng VMAX Logistics ang merkado. Kailangan nating tapatan ang presyo nila. Imposible. Mabilis na sagot ni Amihan. Ang kanyang boses ay matalas at walang pasensya. Kung bababaan natin ang presyo, malulugi tayo sa operational costs. Kailangan natin ng bagong solusyon, hindi isang reaksyon. Naging mainit ang diskusyon. Nagbigay ng mga suhestiyon ang mga miyembro, ngunit lahat ay lumana at paulit-ulit. Ramdam ni Amihan ang pag-akyat ng kanyang frustrasyon. Hindi sila nakikinig, hindi sila nag-iisip. Break muna tayo ng 10 minuto, anunsyo niya, kasabay ng pagpalo ng kanyang palad sa mesa. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang abalang mga sasakyan sa ibaba. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Paanong ang mga taong ito ang nagpapatakbo ng 1 bilyong pisong korporasyon? Habang siya'y abala sa kanyang pag-iisip, naramdaman niyang may dahan-dahang lumapit sa kanya. Si Liwayway, nakayuko ito, tila natatakot na magsalita. Mr. Salcedo? Mahinang tawag nito. Tumingin siya dito, handa nang sabihin na abala siya. Ngunit may iniabot itong isang maliit at nakatuping piraso ng papel mula sa kanyang notepad. Ano to? Iritableng tanong niya. Pasensya na po sa abala. Isang ideya lang po, sabi nito. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. Kinuha niya ang papel, handa nang itapon ito, ngunit may kung anong pumigil sa kanya. Binuksan niya ito. Nakasulat doon, sa isang maayos at malinis na sulat kamay, ang ilang mga pangungusap. Hindi natin kayang talunin ang VMAX sa presyo, pero mas mabilis tayo. Gamitin ang mga bodega sa probinsya na hindi masyadong nagagamit bilang mga local distribution hub. Ang laban ay hindi sa kung sino ang pinakamura, kundi sa kung sino ang pinakamabilis mag-deliver. Baguhin ang laro. Napatigil si Amihan. Binasa niya ulit. At isa pa, isang solusyon na napakasimple ngunit napakatalino. Isang solusyon na hindi nakita ng sinuman sa mga bihasang negosyante sa silid na yon. Isang solusyon na nakita ng babaeng ito na tinitingnan niya bilang isang anino lamang. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang tingin mula sa papel patungo sa mukha ni Liwayway. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita ang makapal na salamin o ang simpleng damit. Tinitigan niya ang mga mata nito, ang mga matang puno ng talino at ng kakaibang katatagan na nakita na niya noon. Ang CEO na laging may sagot sa lahat ng bagay ay biglang nawalan ng salita. Ang pagkalito na naramdaman niya kagabi ay bumalik. Ngunit ngayon ay may kasama ng paghanga. Isang malaking paghanga. Napasandal siya sa bintana, hindi inaalis ang kanyang tingin sa babaeng nagbigay sa kanya ng susi sa kanilang problema. Isang pamilyar na pakiramdam ang biglang bumalot sa kanya. Isang pakiramdam na tila galing sa isang malayong nakaraan. Tayo ba? Simula niya, ang kanyang boses ay mas mahina na ngayon, puno ng isang bagong tuklas na pag-aalinlangan. Nagkakilala na ba tayo dati? Tayo ba? Nagkakilala na ba tayo dati? Ang tanong na yon ni Amihan ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Liwayway na parang isang sirang plaka. Ilang araw matapos ang pulong na yon, hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Matuwa. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, tila may nakita itong higit pa sa kanyang panlabas na anyo. Isang koneksyon, gaano man kaliit ang tila nabubuo, ngunit natakot din siya. Paano kung sa pagtingin nito ng mas malalim ay matuklasan nito ang kanyang itinatagong sikreto? Ang kanyang sagot noon ay isang mabilis at nanginginig na, "Hindi po," bago siya mabilis na umatras at bumalik sa kanyang sulok. Ngunit ang paraan ng pagtitig nito sa kanya pagkatapos noon,
Isang halo ng pagkalito at bagong tuklas na interes ay nag-iwan ng isang di mapakaling pakiramdam sa kanyang puso. Ang pagbabago sa pakikitungo ni Amihan ay hindi lang siya ang nakapansin. Ang taunang charity ball ng Salcedo Group ay isang kaganapan kung saan ang mga pinakamayayaman at pinaka-impluwensyal na tao sa lungsod ng Sinagtala ay nagtitipon. Ang mga kumikinang na ilaw, ang tunog ng mga nag-uumpugang kopa ng champagne at ang mahihinang bulungan ng mga usapang pangnegosyo at chismis ay pumuno sa Grand Ballroom ng isang 5-star hotel. Para kay Liwayway, na nakasuot ng isa na namang simpleng itim na bestida at nakatayo sa isang sulok, ang lugar na yon ay isang ibang mundo. Ngunit ang mas nagpapabigat sa kanyang pakiramdam ay ang mga matang palihim na sumususulyap sa kanya. Siya ang kakaibang fiancé ng tinitingalang si Amihan Salcedo. Isang palaisipan, isang katatawanan para sa ilan. Nababagot ka ba? Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Si Amihan. Tumabi ito sa kanya, hawak ang 2 baso ng juice. Iniabot nito ang isa sa kanya. Salamat! Sabi ni Liwayway, nagulat sa simpleng kilos nito. Hindi ko rin gusto ang mga ganitong pagtitipon. Pag-amin nito, habang pinagmamasdan ang mga taong nagpapaligsahan sa pagpapakitang gilas. Masyadong mababaw. Ang salitang iyon, mababaw, ay tumatak sa isipan ni Liwayway. Tumingin siya kay Amihan. At sa isang saglit sa gitna ng nagkikislapang karangyaan, nakita niya ang isang bakas ng pagkapagod sa mga mata nito. Isang bakas ng pagiging totoo. Ngunit ang kanilang maliit na sandali ng katahimikan ay hindi nagtagal. Mula sa kabilang dulo ng silid, isang matang parang lawin ang nakamasid sa kanila. Si Dalisay. Ang kanyang perpektong ngiti ay bahagyang nanigas nang makita niya ang pag-uusap ng dalawa. Ang pagbabago sa kilos ni Amihan ay isang banta, isang insulto sa kanya. At hindi niya iyon palalampasin. Dahan-dahang naglakad si Dalisay palapit sa kanila. Ang kanyang pulang gown ay tila isang babala. Ami darling, hinahanap ka na ng mga investors, sabi nito. Ang boses ay matamis na parang pulot. At Liwayway, pwede ba akong humingi ng pabor? Pwede mo bang dalhin itong tray ng mga inumin sa mesa ni na Senator Ramirez? Medyo abala kasi ako. Ang pakiusap ay tila inosente, ngunit ang paraan ng pagkasabi nito ay isang utos na nakabalatkayo. Ipinakita nito na si Liwayway ay isang utusan-usan lamang sa kanilang mundo. Bago pa man makatanggi si Amihan, kinuha na ni Liwayway ang mabigat na tray mula sa isang waiter. Ayaw niyang gumawa ng eksena. Sige, ako na, sagot niya. Maingat siyang naglakad. Dala-dala ang tray na puno ng mga baso ng mamahaling alak. Ang bawat hakbang ay isang pagsubok habang iniiwasan niya ang mga taong naglalakad-lakad. Nakita niya ang mesa ni na Senator Ramirez sa di kalayuan. Malapit na siya. Ngunit habang siya ay papalapit, hindi niya namalayan si Dalisay na mabilis na lumipat sa kanyang likuran, tila may hinahabol na kausap. At sa isang mabilis, halos hindi mapansing kilos, isinabit ni Dalisay ang kanyang paa sa daan ni Liwayway. Naramdaman ni Liwayway ang biglaang pagkawala ng kanyang balanse. Ang kanyang paa ay sumabit sa isang bagay. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang tray ay lumipad mula sa kanyang mga kamay. Ang mga baso ay nagkalat sa ere, bago bumagsak sa sahig sa isang nakabibinging tunog ng pagbasag. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama. Ang kanyang katawan ay sumubsob pasulong, diretso sa isang mamahaling glass sculpture na nakadisplay malapit sa mesa. Crash! Ang tunog ng nabasag na sining ay mas malakas pa kaysa sa mga baso. Sa isang iglap, ang lahat ng ingay sa ballroom ay namatay. Lahat ng mata, lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Si Liwayway, nakasubsob sa sahig, napapalibutan ng mga bubog at basag na piraso ng eskultura. Ang alak ay kumalat sa sahig na parang dugo. Ang kanyang makapal na salamin ay tumilapon sa sahig at ang kanyang buhok ay nagulo.
Ang kahihiyan ay mas masakit pa kaysa sa mga galos na natamo niya sa kanyang pagkakabagsak. Diyos ko po, anong nangyari? Sigaw ni Dalisay. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Liwayway, okay ka lang ba? Naku, ang lampa mo naman. Ang mga bulungan ay nagsimula. Muna'y mahina, tapos ay lumakas. Sino ba yan? Nakakahiya. Sinira niya ang obra ni Maestro Alcaraz. Ang fiancé daw ni Mr. Salcedo. Anong nakita niya dyan? Nais ni Liwayway na kainin na lang siya ng lupa. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Ang mga mapanghusgang tingin ng daan-daang tao ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Nang biglang, isang anino ang tumabon sa kanya. Isang daan ang tila biglang nabuksan sa gitna ng mga nag-uusyosong tao. Si Amihan. Naglalakad ito ng may determinasyon. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi nito pinansin ang mga bubog, ang mga bulungan, o si Dalisay. Diretso itong lumapit kay Liwayway. Walang salita. Dahan-dahan itong hinubad ang kanyang mamahaling suit jacket. Sa harap ng lahat, ipinatong niya ito sa mga balikat ni Liwayway, tinatakpan ng gusot at dumi sa kanyang damit. Isang kilos ng proteksyon na nagpatahimik sa buong silid. Tinulungan niya itong tumayo. At nang sila'y magkatabi ng nakatayo, hinarap ni Amihan ang lahat ng tao. Ang kanyang boses, nang siya'y magsalita, ay malamig, malinaw, at puno ng awtoridad na hindi matitinag. Siya ang aking fiancé, deklara niya. Ang bawat salita ay mabigat. Kung sino man sa inyo ang may problema doon, ako ang direktang kausapin ninyo. Ang katahimikan sa ballroom ay nakabibingi. Walang nangahas na umimik. Walang nangahas na huminga. Ang biyahe pa uwi mula sa hotel ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Sa loob ng mamahaling sasakyan, ang hangin ay mas mabigat pa kaysa sa trapiko sa labas. Si Liwayway, na nakaupo sa likod, ay mahigpit na nakahawak sa jacket ni Amihan. Ang init nito ay ang tanging nagbibigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. Sa tabi ng driver's seat, si Doña Esmeralda ay tila isang estatwang gawa sa yelo. Ang kanyang mukha ay matigas at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi masabi. Nang ihatid nila si Liwayway, walang imikan. Tanging isang tango mula kay Amihan at isang mahinang salamat mula kay Liwayway ang namagitan. Ngunit nang magsara ang pinto ng sasakyan at sila na lang ng kanyang ina ang naiwan, ang bulkan na kanina pa natutulog ay sumabog. Ano ang pumasok sa isip mo, Amihan? Sigaw ni Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ipinahiya mo ako. Ipinahiya mo ang pangalan ng pamilya natin sa harap ng lahat ng importanteng tao sa syudad para sa basurerang iyon? Hindi sumagot si Amihan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang mga ugat sa kanyang braso ay litaw na litaw. Ang babaeng iyon ay isang kahihiyan. Patuloy ng kanyang ina. Sinira niya ang isang mamahaling obra at ikaw, sa halip na itama ang sitwasyon, ay ipinagtanggol mo pa siya na parang siya ang reyna. Anong nakita mo sa kanya? Ipinark ni Amihan ang sasakyan sa garahe ng Hacienda de las Nubes at pinatay ang makina. Sa katahimikan, hinarap niya ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay malamig, ngunit may determinasyon. Siya ang aking fiancé, inay, sabi niya sa isang mababa ngunit matatag na boses. At hindi ko hahayaan na kahit sino ang bumatikos sa kanya, kahit pa kayo. Gulat at hindi makapaniwala si Doña Esmeralda sa narinig. Ito ang unang pagkakataon na sinagot siya ng kanyang anak ng ganito. Bago pa man ito makasagot, lumabas na ng sasakyan si Amihan at pumasok sa mansyon. Iniwan itong mag-isa sa dilim. Nagkulong si Amihan sa kanyang opisina sa bahay. Inalis niya ang kanyang kurbata at ibinagsak ang sarili sa isang silya.
Tumingin siya sa labas ng bintana, sa malawak at madilim na hardin. Bakit? Paulit-ulit na tanong niya sa kanyang sarili. Bakit niya ginawa iyon? Ang lohikal na dapat gawin ay ang humingi ng paumanhin sa lahat, bayaran ang nasirang sining at pagsabihan si Liwayway. Ngunit hindi iyon ang ginawa niya. Sa halip, nang makita niya itong nakasubsob sa sahig, napapaligiran ng mga bubog at mga mapanghusgang tingin, may kung anong kumulo sa loob niya. Isang galit na hindi niya maintindihan, isang pagnanais na protektahan ito. Naalala niya ang itsura nito, ang takot at kahihiyan sa mga mata nito. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, mayroon pa ring dignidad. Hindi ito umiyak, hindi ito nagmakaawa. Tinanggap nito ang sitwasyon ng may tahimik na katatagan. Ano ba ang mayroon sa babaeng iyon? Bulong niya sa hangin. Ang kanyang isip ay bumalik sa pulong kung saan binigyan siya nito ng isang napakatalinong solusyon. At sa gabi, kung kailan ibinigay niya dito ang kanyang jacket. Ang bawat pagkikita nila ay nag-iiwan sa kanya ng mas maraming tanong kaysa sa sagot. Dahil sa pagod at pagkalito, hindi na malaya ni Amihan na nakatulog na pala siya sa kanyang silya. At sa kanyang pagtulog, dinala siya ng kanyang isipan sa isang lugar na matagal na niyang kinalimutan. Isang lugar na puno ng sikat ng araw at amoy ng mga hinog na mangga. Bata pa siya, tumatakbo sa isang malawak na damuhan. Ang kanyang tawa ay malakas at malaya. May kasama siyang isang batang babae, masayahin at may mga matang kumikinang na parang mga bituin. Ami, habulin mo ako. Sigaw ng batang babae, ang boses nito ay puno ng kagalakan. Naghabulan sila sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Nang mapagod, umupo sila sa ilalim ng lilim nito. Ipinakita sa kanya ng babae ang isang marka sa kanyang balikat. Isang marka na hugis ng isang bulaklak, isang waling-waling. Ganda, no? Sabi ng batang babae. Sabi ni Lola, swerte daw to. Tandaan mo to, Ami, ha? Para kahit magkahiwalay tayo, makikilala mo pa rin ako. Hinawakan niya ang kamay nito, isang kamay na mas maliit kaysa sa kanya. Pangako, Maya, sabi ng batang si Amihan, hahanapin kita. Kahit saan ka man magpunta, hindi kita kakalimutan. Ang ngiti ng batang babae ay ang pinakamaliwanag na bagay sa kanyang mundo. Ngunit unti-unti, ang imahe nito ay lumalabo. Tinatawag ng isang boses mula sa malayo. Nagising si Amihan na humahabol sa kanyang hininga. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Ang kanyang noo ay puno ng pawis, madilim na sa labas, at tanging ang liwanag ng buwan ang nagbibigay ng ilaw sa kanyang opisina. Napahawak siya sa kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Isang panaginip lang, isang napakalinaw na panaginip. Maya. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang mga labi na parang isang panalangin. Isang pangalan mula sa isang nakaraang halos hindi na niya matandaan. Isang pangako na matagal na niyang ibinaon sa limot. Napapikit siya. Sinubukang alalahanin ang mukha ng batang babae sa kanyang panaginip. Ngunit wala siyang makita, kundi ang mga matang kumikinang. Mga matang, bigla siyang napadilat. Isang pamilyar na pakiramdam ang biglang dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang mga mata sa kanyang panaginip, mayroon itong kaparehong kinang, kaparehong tahimik na lakas. Tulad ng mga matang nakikita niya sa likod ng makapal na salamin ni Liwayway. Umiling siya. Sinubukang iwaksi ang isang ideyang imposible at katawa-tawa. Ngunit ang pakiramdam ay nanatili. Isang nakakabaliw na pag-aalinlangan. Isang anino ng waling-waling na nagsimulang bumagabag sa kanyang isipan. Ang sikat ng araw ay amara-arahan na tumatagos sa mga salaming bintana ng Hacienda de las Nubes, nagbibigay buhay sa mga mamahaling palamuti sa loob. Ngunit ang liwanag ay hindi kayang abutin ang kadilimang namumuo sa puso ng dalawang babaeng nakaupo sa malawak na beranda,
Kung saan tanaw ang perpektong hardin, si Dalisay Roca ay dumating na tila isang anghel na nasugatan. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto, isang resulta ng ilang patak ng eye drops at ilang minutong pag-arte sa harap ng salamin bago siya umalis ng kanyang bahay. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng kalungkutan at pagkabigo. Nakaharap niya si Doña Esmeralda na nakaupo sa isang silyang yantok, humihigop ng tsa. Ang muka ay kasing tigas ng marmol. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga non-sinasabing galit mula pa sa gabi ng charity ball. Tita, panimula ni Dalisay, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng hinanakit. Hindi po ako makatulog kagabi. Ang kahihiyan, hindi lang po para sa akin, kundi para sa pamilya natin. Itinikom ni Doña Esmeralda ang kanyang tasa sa platito. Ang tunog nito ay matalas sa katahimikan. Huwag mo nang ipaalala sa akin ang nangyari. Patawad po, tita. Ngunit ang hindi ko maintindihan ay si Amihan. Malumanay na pagpapatuloy ni Dalisay na tila isang nag-aalalang kaibigan. Maingat niyang pinili ang kanyang mga salita. Ang ipagtanggol niya ang babaeng iyon sa harap ng lahat. Para niya na ring sinabi na ang paghuhusga ninyo, ang paghuhusga ng ating lipunan ay walang halaga. Ito ang tamang gatilyo. Nakita ni Dalisay ang pag-igting ng panga ni Doña Esmeralda. Ang issue ay hindi na tungkol kay Liwayway. Ito ay tungkol sa awtoridad at respeto na nawawala sa matriarka ng mga Salcedo. Sinubukan ko po, tita. Sinubukan kong maging mabait sa kanya. Pagsisinungaling ni Dalisay, kasabay ng pagpatak ng isang pekeng luha. Ngunit matigas siya. Tila sinasadya niyang maging isang tinik sa lalamunan nating lahat. Para siyang isang salot na dahan-dahang sinisira ang lahat ng pinaghirapan ninyo, lalo na ang relasyon ninyo ni Amihan. Natahimik si Doña Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayong abot-tanaw. Ang galit niya ay dahan-dahang nagiging isang malamig at mapanganib na determinasyon. Tama si Dalisay. Ang babaeng yon ay hindi lang isang kahihiyan, isa siyang banta. Ano ang gusto mong mangyari, Dalisay? Tanong ni Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Dalisay. Huminga siya ng malalim, nagkunwaring nag-aatubili. Ako po. Wala po, tita. Ano po bang magagawa ng isang tulad ko? Malungkot niyang sabi. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Pero minsan, naiisip ko lang na ang mga taong tulad niya hindi nadadala sa pakiusap. Huminto siya. Hinahayaang mabitin ang kanyang mga salita sa hangin. Kung sana ay may mangyaring isang bagay sa kanya na magpapagising sa kanya sa katotohanan, patuloy niya sa isang boses na tila isang bulong. Hindi naman malubha, isang maliit na aksidente lang siguro. Sapat lang para matakot siya. Sapat lang para maisip niyang hindi siya nabibilang sa mundo natin at kusa na siyang lumayo. Tumingin si Doña Esmeralda kay Dalisay at sa unang pagkakataon, may kislap ng pag-aalinlangan sa mga mata ng matanda. Ang pag-uusapan nila ay hindi na simpleng paninira. Ito ay isang krimen. Ngunit nakita ni Dalisay ang pag-aalinlangang iyon at alam niyang kailangan niya itong burahin. Naku, patawad po, tita. Kung ano-ano na ang sinasabi ko. Dala lang po siguro ito ng aking pag-aalala sa inyo at kay Amihan. Kalimutan niyo na lang po ang sinabi ko. Ang kunwaring pag-atras na yon ang nagtulak kay Doña Esmeralda sa bingit. Ang pag-atras ni Dalisay ay nagbigay sa kanya ng ilusyon na ang desisyon ay sa kanya lamang. Ang kanyang pag-aalinlangan ay napalitan ng yelo. Ang kanyang dangal, ang kanyang kapangyarihan, ang kinabukasan ng kanyang pamilya, iyon ang mas mahalaga. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Dalisay. Ang kanyang sariling mga mata ay madilim at walang anumang bahid ng awa. Gawin mo, sabi niya.
Ang kanyang boses ay kasing lamig ng puntod. Pero siguraduhin mong magmumukha itong isang aksidente. Napatanga si Dalisay, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa bilis at katatagan nito. Sa ilalim ng kanyang peking kalungkutan, isang ngiti ng tagumpay ang halos kumawala sa kanyang mga labi. Kinuha ni Doña Esmeralda ang kanyang telepono, may tiningnan doon, at pagkatapos ay kumuha ng isang pluma at isinulat ang isang numero sa isang maliit na piraso ng papel. Inabot niya ito kay Dalisay. "Huwag ako ang kausapin mo tungkol sa mga detalye," sabi ni Doña Esmeralda habang dahan-dahang tumatayo. Ang taong yan ang bahala. Alam niya kung ano ang gagawin. Kinuha ni Dalisay ang papel. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig sa pananabik. Ang maliit na piraso ng papel na yon ay parang isang hatol ng kamatayan. At Dalisay, dagdag ng matanda bago ito tumalikod. Pagkatapos nito, hindi na natin ito muling pag-uusapan. Naintindihan mo ba? Opo, tita. Malinaw po, sagot ni Dalisay. Ang kanyang boses ay puno ng isang bagong tuklas na kapangyarihan. Naiwan siyang mag-isa sa veranda, hawak-hawak ang numero. Tumingin siya sa perpektong hardin, sa mga bulaklak na maingat na inalagaan. Sa mundong ito ng mga salsedo, ang mga damong ligaw ay kailangang bunutin. At si Liwayway Aguas, sa kanyang paningin, ang pinakamasamang uri ng damo. Sigurado ka bang kaya mong sumama? Isang buong araw na biyahe ito patungo sa planta sa Batangas. Tanong ni Amihan kay Liwayway habang naglalakad sila papunta sa parking lot ng Salcedo Tower. Ang araw ay mainit at ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng paparating na ulan. "Okay lang po," sagot ni Liwayway. Hawak ang kanyang maliit na bag. Pagkatapos ng insidente sa charity ball, nagkaroon ng isang hindi opisyal na kasunduan ng kapayapaan sa pagitan nila. Mas madalas na siyang kinakausap ni Amihan, hindi na bilang isang anino sa sulok, kundi bilang isang kasama. Ang biyahe ay naging tahimik sa simula. Pareho silang nakatingin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ng unti-unting pagbabago ng tanawin mula sa mga nagtataasang gusali ng syudad patungo sa mga luntiang bukirin ng probinsya. Ngunit ang katahimikan ngayon ay hindi na kasing bigat ng dati. Mayroon na itong bahid ng komportabling pag-iral. Ang pagbisita sa planta ay naging matagumpay. Muling ipinakita ni Liwayway ang kanyang talas ng isip. Nagbibigay ng mga matalinong obserbasyon tungkol sa proseso ng produksyon na kahit si Amihan ay hindi napansin. Habang pinagmamasdan niya itong seryosong nakikipag-usap sa mga manager ng planta, hindi maiwasan ni Amihan na makaramdam ng paghanga. Ang babaeng ito ay puno ng mga sorpresa. Pauwi na sila nang magsimulang pumatak ang ulan. Mula sa ambon, ito ay mabilis na naging isang malakas na buhos. Nilalamon ang kalsada sa isang kulay abong tabing. Ang mga wiper ng sasakyan ay halos hindi makasabay. Bigla, umubo ang makina ng sasakyan. Isang beses, dalawa, at pagkatapos ay tuluyang namatay. Huminto sila sa gitna ng isang madilim at walang katao-taong kalsada. Napapaligiran ng mga puno. "Ano ang nangyari?" Gulat na tanong ni Liwayway. "Damn it!" bulong ni Amihan. Paulit-ulit na sinusubukang paandarin ang sasakyan, ngunit wala. Sinubukan niyang kunin ang kanyang telepono. Walang signal. Tumingin sila sa isa't isa. Ang tunog lamang ng malakas na ulan na bumabagsak sa bubong ng sasakyan ang kanilang naririnig. Sa unang pagkakataon, wala sila sa kanilang karaniwang mundo ng kapangyarihan at karangyaan. Sila ay 2 taong stranded sa gitna ng kawalan. May nakita akong isang maliit na kubo kanina, mga ilang metro mula rito, sabi ni Liwayway. Siguro pwede tayong sumilong doon hanggang sa tumila ang ulan. Walang ibang pagpipilian. Kinuha ni Amihan ang isang payong mula sa likod ng sasakyan. Lumabas siya at mabilis na pinagbuksan si Liwayway. Sa ilalim ng iisang payong, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, tumakbo sila.
Ang kanilang mga sapatos ay lumubog sa putik, at ang hangin ay halos tangayin ng payong na kanilang hawak. Ang kubo ay luma at gawa sa kawayan, ngunit ang bubong nito ay buo pa at sapat na para patigilin ang ulan. Pumasok sila sa loob, basang-basa at nilalamig. Madilim sa loob, tanging ang liwanag mula sa kidlat ang paminsan-minsang nagbibigay ng ilaw. "Maghintay ka rito," sabi ni Amihan. Maingat niyang kinuha ang kanyang lighter at isang lumang gasera na nakita niya sa isang sulok. Sa ilang pagsubok, nagkaroon ng isang maliit ngunit mainit na liwanag sa loob ng kubo. Itinaboy ang kadiliman at ang lamig. Umupo sila sa sahig na kawayan, magkatabi, pinagmamasdan ang apoy na sumasayaw. Sa labas, ang ulan ay patuloy sa kanyang pagbuhos. "Pasensya ka na sa nangyari," basag ni Amihan sa katahimikan. Umiling si Liwayway. "Hindi mo kasalanan. Sino ba namang mag-aakala na masisiraan tayo?" Ngumiti siya ng bahagya. "Actually, ayos lang. Minsan, masarap din pala ang malayo sa ingay ng syudad." Tinitigan siya ni Amihan. Sa liwanag ng gasera, ang kanyang mukha ay may malambot na anino. Ang kanyang makapal na salamin ay bahagyang naulanan. Inalis niya ang mga ito para punasan, at sa isang iglap, nakita ni Amihan ang kanyang mga mata nang walang harang. Ang mga matang iyon, ang mga matang mula sa kanyang panaginip. Alam mo, pag-amin ni Amihan, ang kanyang boses ay mas mahina kaysa dati. "Minsan, gusto ko na lang itapon ang lahat. Ang kumpanya, ang pangalan, ang mga responsibilidad. Nakakapagod." Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Liwayway ang kahinaan sa kanyang boses. Isang pag-amin na hindi niya inaasahan mula sa isang lalaking tila may kontrol sa lahat. "Hindi ka nag-iisa sa pakiramdam na yan," sagot ni Liwayway. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. "Lahat tayo ay napapagod. Ang mahalaga ay ang maalala natin kung bakit tayo nagsimula." Ang kanilang pag-uusap ay umagos ng natural. Nagkwento si Amihan tungkol sa bigat ng pagiging isang salsedo, habang si Liwayway naman ay nagbahagi ng kanyang mga simpleng pangarap. Maingat na iniiwasan ang mga detalye ng kanyang totoong pagkatao. Sa maliit na kubong iyon, sa gitna ng ulan, hindi sila si Mr. Salcedo at Miss Aguas. Sila ay si Amihan at si Liwayway lamang. Dalawang kaluluwang naghahanap ng masisilungan. Hinubad ni Amihan ang kanyang basang-basang jacket at ipinatong ito sa mga balikat ni Liwayway tulad ng ginawa niya noon. Ngunit ngayon, ang kilos na ito ay mas may kahulugan. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Ang apoy mula sa gasera ay sumasayaw sa kanilang mga mukha. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nawawala. Dahan-dahan, inilapit ni Amihan ang kanyang mukha sa kanya. Nakita ni Liwayway ang kanyang sariling refleksyon sa mga mata nito. Naramdaman niya ang init ng hininga nito. Ang kanyang puso ay bumilis, isang halo ng takot at pananabik. Ito na ba? Ang kanyang mga labi ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa kanya. Handa nang angkinin ang isang halik na tila itinakda ng ulan at ng pagkakataon. Ang halik na hindi natuloy sa gitna ng ulan ay nag-iwan ng isang kuryenteng nanatili sa pagitan ni Liwayway at Amihan. Hindi nila ito pinag-usapan pagkatapos, ngunit hindi na rin kailangan. May nagbago. Ang mga pader na kanilang itinayo sa pagitan ng isa't isa ay unti-unti nang gumuho. Makalipas ang ilang araw, isang ngiti ang hindi maalis sa mga labi ni Liwayway habang siya ay naglalakad sa isang pamilyar na kalye. Ang araw ay maganda at ang puso niya ay magaan. Papunta siya sa isang maliit na parke kung saan sila nagkasundong magkita ni Amihan. Hindi para sa negosyo, hindi para sa formalidad, kundi para lang mag-usap. Hawak niya ang kanyang telepono. Binabasa muli ang huling mensahe nito. "Malapit na ako. Huwag kang mawawala."
Napangiti si Liwayway at nagtipa ng sagot. Naghihintay ang iyong fiancé, Mr. Salcedo. Nasa kalagitnaan siya ng paglalakad nang magpasya siyang dumaan sa isang mas tahimik na eskinita, isang shortcut na madalas niyang gamitin. Ang pader sa magkabilang gilid ay puno ng mga makukulay na mural at ang katahimikan dito ay isang kaaya-ayang pahinga mula sa ingay ng pangunahing kalsada. Masyado siyang abala sa kanyang masasayang iniisip, kaya't hindi niya napansin ang tunog ng isang paparating na motorsiklo sa kanyang likuran. Ang tunog ay hindi pangkaraniwan, masyadong mabilis, masyadong malapit. Bago pa man siya makalingon, naramdaman na niya ang isang malakas na puwersa sa kanyang tabi. Isang kamay na bakal ang biglang humablot sa strap ng kanyang bag. Akin na to. Isang magaspang na boses ang kanyang narinig. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang biglaang hila ay nagpawala sa kanya ng balanse. Ang kanyang mga paa ay tila nawalan ng sahig. Ang kanyang katawan ay bumagsak ng malakas sa matigas na semento. Ngunit ang pinakamasaklap ay ang pagtama ng kanyang ulo. Isang nakabibinging tunog. Isang matalim na sakit na biglang kumalat sa kanyang bungo, na sinundan ng isang nakakapasong init. Ang mundo ay biglang umikot. Ang makukulay na mural ay naging isang malabong mantsa. Ang liwanag ng araw ay dahan-dahang nilamon ng kadiliman na gumagapang mula sa gilid ng kanyang paningin. Ang mga gamit mula sa kanyang bag ay kumalat sa sahig. Ang kanyang pitaka, ang kanyang telepono, isang maliit na suklay. Nakita ng snatcher ang teleponong kumikinang sa semento. Akmang dadamputin ito, ngunit isang malakas na sigaw mula sa dulo ng eskinita ang pumigil sa kanya. Liway. Ang boses na yon, kahit sa gitna ng nawawala niyang kamalayan, nakilala niya ito. Si Amihan. Natakot ang snatcher. Mabilis niyang pinaandar ang kanyang motorsiklo at humarurot palayo. Iniwan ang gulo at ang isang katawang nakahandusay. Ang huling naramdaman ni Liwayway ay ang pagyanig ng lupa mula sa mga mabibigat na yabag na tumatakbo palapit sa kanya. Ang huling narinig niya ay ang kanyang pangalan. Sinisigaw sa isang boses na puno ng hindi maipaliwanag na takot at pagkasindak. Liway. Liway, gumising ka. Naramdaman niya ang mga bisig nito na yumakap sa kanya. Inaangat ang kanyang ulo mula sa malamig na semento. Sinubukan niyang magsalita. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata. Ngunit walang sumunod. Isang malagkit at mainit na likido ang dumaloy mula sa kanyang ulo, dumidikit sa kanyang buhok at sa mga daliri ni Amihan. Ang mundo ni Liwayway ay tuluyan ng naging isang walang katapusang kadiliman. Naiwan si Amihan, nakaluhod sa gitna ng eskinita, yakap-yakap ang walang malay na katawan ng babaeng unti-unti na niyang minamahal. Ang kanyang mamahaling damit ay nabahira ng dugo. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at desperasyon. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa tahimik na eskinita, isang sigaw ng pusong sinasaksak ng takot at pagsisisi. Liway, wag mo akong iwan. Ang mga puting pader ng ospital ay tila lumiliit. Sinisikip ang paghinga ni Amihan. Bawat segundo na lumilipas ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Ang amoy ng antiseptiko, ang mahihinang hikbi mula sa ibang mga pamilya, ang walang katapusang pagpababalik niya. Sa pasilyo, sa labas ng emergency room, lahat ay bumubuo ng isang bangungot na ayaw niyang mapunta. Ang dugo ni Liwayway ay nasa kanyang mga kamay pa rin. Isang mapulang paalala ng kanyang kawalan ng kakayahan na protektahan ito. Isang imahe ang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang katawan nitong walang buhay, ang mukha nitong maputla, ang kadilimang lumalamon sa mga matang, nagsisimula pa lang niyang makilala. Pamilya po ba kayo ni Miss Aguas? Isang doktor ang lumabas mula sa mga swinging doors ng ER. Agad na lumapit si Amihan. Ang kanyang puso ay nasa kanyang lalamunan.
Ako ang kanyang fiancé. Mabilis niyang sagot. Kamusta na siya, Doc? Sabihin niyo sa akin, ligtas ba siya? Nagkaroon siya ng malakas na tama sa ulo, Mr. Salcedo. Critical ang kanyang kondisyon, sabi ng doktor sa isang seryosong tono. Nagawa na namin ang lahat para ma-stabilize siya, ngunit kailangan pa natin siyang obserbahan. Nasa ICU na siya ngayon. Maari mo na siyang makita, ngunit sandali lang. Ang bawat salita ay isang suntok sa sikmura ni Amihan. Critical. Ang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Pumasok siya sa ICU. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga makinang sumusubaybay sa bawat tibok ng puso ni Liwayway. Bawat hininga. Nakahiga ito sa kama, napapalibutan ng mga tubo at wire. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang ulo ay may makapal na benda. Ang babaeng palaging may tahimik na lakas ay ngayon ay tila napakarupok. Umupo si Amihan sa tabi ng kama, marahang hinawakan ng kamay nito. Malamig, napakalamig. Ikinulong niya ito sa pagitan ng kanyang dalawang palad. Sinusubukang ibigay ang sarili niyang init, ang sarili niyang lakas. Liway, bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Lumaban ka. Huwag kang susuko. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Isang nurse ang pumasok para suriin ang mga vital signs nito. Sir, kailangan po naming linisin ang mga natuyong dugo sa kanyang mukha at leeg. Mahinang sabi nito. Tumango lang si Amihan. Hindi inaalis ang kanyang tingin kay Liwayway. Kumuha ng basang bimpo ang nurse at maingat na sinimulang punasan ang gilid ng mukha ni Liwayway malapit sa kanyang hairline. Habang ginagawa niya ito, napansin ni Amihan ang isang bagay na kakaiba. Isang piraso ng balat. Isang maliit na piraso ng prosthetic na pandikit ang natuklap dahil sa pagkabasa at sa trauma. Sa ilalim nito, isang kapirasong balat na mas makinis, mas maputi, ang lumitaw. Ano yan? Nagtatakang tanong ni Amihan. Nagulat din ang nurse. Hindi ko po alam, sir. Dahil sa pag-usisa, marahan itong pinunasan muli ang lugar na yon. At isa pang piraso ng artipisyal na balat ang natanggal. Sa ilalim, ang totoong kutis ni Liwayway, makinis at walang anumang pekas, ay nagsimulang lumabas. Napatayo si Amihan, ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Anong kalokohan ito? Habang naglilinis pa ang nurse, napansin nito ang kwelyo ng damit ni Liwayway na bahagyang napunit sa pagkakaaksidente. Sir, kailangan din pong linisin ang mga galos sa kanyang balikat, sabi nito. Maingat na ginupit ng nurse ang punit na bahagi ng damit para masuri ang pinsala. At sa pagbagsak ng kapirasong tela, isang bagay ang nahayag sa ilalim ng malamig na ilaw ng ICU. Isang bagay na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Amihan. Sa makinis na balat sa balikat ni Liwayway, naroon ang isang tattoo. Isang perpektong iginuhit na bulaklak. Isang waling-waling. Ang imahe mula sa kanyang panaginip. Ang batang babae, ang puno ng mangga, ang pangako, ay bumalik sa kanya na parang isang malakas na alon. Tinatangay ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Ang tattoo, ang mga mata, ang talino, lahat ay nag-ugnay-ugnay sa isang nakakagulat at hindi kapani-paniwalang katotohanan. Maya, ang pangalan ay lumabas sa kanyang mga labi na parang isang hininga, isang bulong na puno ng pagkabigla, pagsisisi at isang pag-ibig na matagal nang nawala. Ang babaeng kinamuhian niya dahil sa kanyang anyo, ang babaeng hinusgahan niya, ang babaeng unti-unti niyang minahal dahil sa kanyang kalooban, ay iisa. Si Liwayway ay si Maya, ang kanyang Maya. Napaatras si Amihan, napasandal sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Napatingin siya sa babaeng nakahiga sa kama. Isang estrangherang kilala pala niya, buong buhay niya. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na may bahid pa rin ng dugo nito.
At sa gitna ng kanyang pagkabigla, nag-vibrate ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Nanginginig niyang kinuha ito. Isang mensahe. Mula kay Dalisay. Binuksan niya ito. Ang mga salita sa screen ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Mga salitang puno ng lason at panunuya. Narinig ko ang nangyari sa kanya. Kawawa naman. Ngayon, malaya ka na. Isang nakakabinging ngay ang umaling-aungaw sa isipan ni Amihan. Hindi ito isang simpleng hold-up. Ito ay sinadya. Isang malamig na galit. Isang galit na mas matindi pa kaysa sa kahit anong naramdaman niya ang gumapang sa kanyang buong katawan. Itinikom niya ang kanyang kamao. Ang screen ng telepono ay halos mabasag sa kanyang pagkakahawak. Ang kanyang pagdadalamhati ay napalitan ng isang mapanganib at walang katapusang puot. Ang makina ng mamahaling sports car ni Amihan ay umuungol na parang isang sugatang hayop habang tinatahak niya ang madilim na kalsada pabalik sa Hacienda de las Nubes. Bawat pag-apak niya sa silinyador ay isang pagpapahayag ng galit na kumukulo sa loob niya. Ang mga ilaw ng syudad ay nagiging mga guhit na lang sa kanyang paningin. Isa lang ang nasa isip niya. Isang pangalan, isang mukha, Dalisay. At sa likod nito ang anino ng sarili niyang ina. Ang mensahe sa kanyang telepono ay hindi lang isang text. Isa itong pag-amin. Isang pag-amin sa isang krimen na halos kumitil sa buhay ng babaeng pinakamamahal niya. Ang babaeng 2 beses niyang muntik nang mawala. Nang marating niya ang dambuhalang gate ng hacienda, hindi na siya naghintay na bumukas ito ng tuluyan. Pinaharurot niya ang sasakyan. Ang mga gulong ay gumiling sa graba sa isang nakakabinging ingay. Pabalibag niyang isinara ang pinto ng sasakyan at pumasok sa mansyon na parang isang buhawi. Ang mga katulong na nakasalubong niya ay napapaurong sa takot. Hindi pa nila nakikita ang kanilang senyorito sa ganitong estado. Ang kanyang mukha ay madilim, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, at ang bawat hakbang niya ay mabigat at puno ng panganib. Nakita niya sila sa sala. Si Doña Esmeralda at si Dalisay, magkatabing nakaupo, umiinom ng tsa, na para bang isang ordinaryong gabi lang. Ang eksenang yon ng kapayapaan ay isang insulto sa impyernong pinagdadaanan niya. Amihan, anak, anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ni Doña Esmeralda. Nagulat sa biglaang pagdating at itsura nito. Hindi sumagot si Amihan. Sa halip, lumapit siya sa mesa at walang sabi-sabing inihagis ang kanyang telepono sa ibabaw nito. Ang screen ay bukas pa. Ipinapakita ang mensahe ni Dalisay. Basahin mo. Utos niya. Ang kanyang boses ay malamig at walang buhay na mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. Kinakabahang kinuha ni Dalisay ang telepono. Nang mabasa niya ang kanyang sariling mensahe, ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Napatingin siya kay Amihan, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Aami, hindi yan ang ibig kong sabihin. Nauutal niyang sabi. Talaga? Sumigaw si Amihan. Ang kanyang kontrol ay tuluyan nang nawala. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ginigising ang bawat anino. Anong ibig mong sabihin, Dalisay? Na malaya na ako? Malaya mula sa ano? Mula sa babaeng ipinapatay ninyo? Napatayo si Doña Esmeralda. Gulat na gulat. Ano ang sinasabi mo, Amihan? Anong ipinapatay? Tumingin si Amihan sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagkasuklam. Huwag na tayong maglokohan. Inay, alam kong kasama ka rito. Walang gagawin si Dalisay nang walang basbas mo. Hindi totoo yan. Isang maliit na pananakot lang ang pinlano namin para umalis siya. Depensa ni Doña Esmeralda, ang kanyang boses ay nanginginig. Sa kanyang pagtatanggol, inamin niya ang kanyang kasalanan.
Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Amihan. Isang maliit na pananakot? Inay, nasa ICU siya ngayon. Nag-aagaw buhay. At alam niyo ba kung sino ang babaeng iyon na gusto ninyong mawala? Humakbang siya palapit. Ang kanyang anino ay tila lumalamon sa dalawang babae. Ang babaeng hinusgahan ninyo dahil sa kanyang itsura. Ang babaeng tinawag ninyong basurera at kahihiyan ay si Liwayway Aguas, ang nag-iisang tagapagmana ng Aguas Corporation, ang babaeng siyang magliligtas sa kumpanyang ito mula sa pagkalugi. Ang bawat salita ay isang bomba na sumasabog sa katahimikan ng sala. Ang mukha ni Doña Esmeralda ay nagbago mula sa pagtanggi patungo sa purong sindak. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napahawak siya sa sofa para hindi matumba. Si Dalisay naman ay napaupo, nanginginig sa takot. Ngunit hindi pa tapos si Amihan. Meron pa siyang huling patalim na ibabaon. Pero hindi lang yan. Patuloy niya. Ang kanyang boses ay bihibay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Ang babaeng halos mapatay ninyo ay ang kaibigan ko mula pagkabata. Ang babaeng matagal ko nang hinahanap. Siya si Maya. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, isang bagay ang tuluyang nabasag sa loob ni Doña Esmeralda. Ang alaala ng isang batang babae na minsan ay naging kalaro ng kanyang anak sa kanilang lumang bahay ay biglang bumalik. Ang kanyang krimen ay naging doble. Hindi lang niya sinaktan ang isang kasosyo sa negosyo. Sinaktan niya ang isang bahagi ng nakaraan ng kanyang sariling anak. Hindi hikbi ni Doña Esmeralda, ang kanyang lakas ay tuluyan nang nawala. Hindi maaari. Umalis ka sa bahay na to, sabi ni Amihan kay Dalisay. Ang kanyang boses ay walang anumang awa. At sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang ginawa mo. Amihan, pakiusap. Pagmamakaawa ni Dalisay. Labas, sigaw ni Amihan. At sa takot, mabilis na tumakbo si Dalisay palabas ng mansyon. Naiwan silang mag-ina. Ang dating makapangyarihang Doña Esmeralda ay ngayon ay isang anino na lang ng kanyang sarili, umiiyak sa sahig. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko alam. Tiningnan ni Amihan ang kanyang ina. Sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata ay walang laman, walang anumang bakas ng pagmamahal ng isang anak. Mula ngayon, sabi niya, ang bawat salita ay isang hatol. Wala na kayong anak. Tumalikod si Amihan at naglakad palabas, hindi na muling lumingon. Iniwan niya ang kanyang ina na humahagulgol sa gitna ng mga guho ng kanilang pamilya. Habang naglalakad siya palayo, ang bigat ng kanyang puso ay napalitan ng isang bagong determinasyon. Kailangan niyang bumalik sa ospital. Kailangan niyang bumalik kay Maya. At sa sandaling iyon, ang kanyang telepono ay tumunog. Isang numero mula sa ospital. Nanginginig niyang sinagot ito. Mr. Salcedo, ang pasyente po, gising na siya. Ang unang bumalik kay Liwayway ay ang tunog. Isang paulit-ulit na beep, beep, beep na tila nanggagaling sa malayo. Pagkatapos ay ang pakiramdam. Isang mabigat na kirot sa kanyang ulo at isang kakaibang gaan sa kanyang mukha. At ang init. Isang mainit na presensya ang nakahawak sa kanyang kamay. Dahan-dahan, sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata. Ang liwanag ay nakakasilaw. Kumurap-kurap siya. Sinusubukang alisin ang labo sa kanyang paningin. Isang anino ng isang tao ang nakaupo sa tabi niya. Isang pamilyar na anino. Ami? Ang kanyang boses ay mahina. Isang tuyot na bulong. Agad na tumayo ang anino at lumapit sa kanya. Nakita niya ngayon ang mukha nito. Si Amihan, ngunit ibang Amihan ito. Ang kanyang mga mata ay namumula at may bakas ng mga luhang natuyo. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay magulo. At sa kanyang mga mata, may isang emosyong hindi pa niya nakikita dati. Isang halo ng matinding sakit,
pagsisisi at walang hanggang pagmamahal. "Gising ka na," sabi ni amihan. Ang kanyang boses ay basag sa sobrang emosyon. Mas hinigpitan nito ang hawak sa kanyang kamay. "Diyos ko, gising ka na." Sinubukan ni Liwayway na bumangon, ngunit pinigilan siya nito. "Dahan-dahan lang, huwag mong pilitin." Idinampi ni Liwayway ang kanyang kabilang kamay sa kanyang mukha. Wala na. Wala na ang makapal na kolorete. Wala na ang mga prosthetic. Ito na ang totoong siya. Ang sikreto niya ay nabunyag na. Ang mukha ko. Nauutal niyang sabi. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni amihan. Dahan-dahan nitong inilapit ang kamay nito sa kanyang pisngi. Ang kanyang paghaplos ay puno ng pagsamba. "Alam ko na," bulong nito. "Alam ko na ang lahat, Maya." Sa pagkarinig ng pangalang iyon, isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Liwayway. Maya, ang pangalang matagal na niyang ibinaon sa nakaraan. Tumingin siya sa mga mata ni amihan, puno ng pagtatanong. Umupo si amihan sa gilid ng kama, hindi binibitawan ng kanyang kamay. "Ang tattoo," sabi nito. "Nakita ko ang tattoo, at ang lahat ay bumalik. Ang puno ng mangga, ang pangako, ang batang babaeng hindi ko dapat kinalimutan." Hindi na napigilan ni Liwayway ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Hindi ito mga luha ng sakit, kundi ng pagkabigla at ng isang matamis na kirot. "Bakit?" tanong ni amihan. Ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. "Bakit hindi mo sinabi sa akin, Liwayway? Bakit mo kinailangang gawin ito?" Humugot ng malalim na hininga si Liwayway. Inipon ang kanyang lakas. "Dahil sa takot, Ami." Pag-amin niya. "Pagod na akong mahalin dahil sa pangalan ko. Sa pera, sa mukha ko. Gusto kong makahanap ng isang taong makikita ako. Ang totoong ako. At nang dumating ka, ang kasunduan, ito lang ang naisip kong paraan para malaman." Ang bawat salita ay tila isang punyal na sumasaksak sa puso ni amihan. "At ako," sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. "Ako ang pinakabulag sa kanilang lahat. Isang hangal na hinusgahan ka sa unang tingin. Pinakinggan ko ang sinasabi ng lipunan, ng aking ina, ng sarili kong kayabangan. Hindi ko pinakinggan ang puso ko." "Ami." "Hindi," putol nito sa kanya. "Pakinggan mo ako. Pakiusap. Araw-araw, habang kasama kita, may nakikita akong kakaiba. Ang talino mo, ang katatagan mo, ang kabaitan mo. Unti-unti akong nahulog sa iyo, Liway. Nahulog ako sa babaeng nasa likod ng maskara. Minahal ko ang kaluluwa mo bago ko pa nakita muli ang mukha mo. At dahil sa katangahan ko, muntik na kitang mawala ulit." Nakita ni Liwayway ang totoong pagsisisi sa bawat sulok ng pagkatao ni amihan. Ang sakit sa mga mata nito ay totoo. "Patawarin mo ako, Maya." Pagmamakaawa nito, ang kanyang mga luha ay muling pumatak. "Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko. Sa bawat masasakit na salita, sa bawat sandali na hindi kita nakita. Patawarin mo ako." Inangat ni Liwayway ang kanyang kamay at marahang pinunasan ng mga luha sa pisngi ni amihan. Sa paghaplos na yon, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. "Matagal na kitang pinatawad, Ami," bulong niya. Sa sandaling iyon, ang bigat na kanilang pinapasan ay tila naglaho. Ang natira na lang ay ang dalisay at walang hanggang pag-ibig na nalampasan ng panahon, ang mga kasinungalingan at ang mga pagkakamali. Dahan-dahang ngumiti si amihan sa gitna ng kanyang mga luha. Isang ngiti ng pag-asa, isang ngiti ng bagong simula. Bigla, sa isang kilos na puno ng determinasyon, dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig sa tabi ng kanyang kama sa ospital. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang maliit na kahon. Nang buksan niya ito,
Isang simpleng singsing na may kumikinang na diamante ang lumitaw. Napasinghap si Liwayway. Ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok. Tumingin si Amihan ng diretso sa kanyang mga mata. Ang kanyang kaluluwa ay nakalantad sa harap niya. Liwayway maya-agwa, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng katapatan. Papakasalan mo ba ang isang hangal na natutong tumingin gamit ang kanyang puso? Makalipas ang ilang buwan, ang hangin ay hindi na amoy antiseptiko ng ospital, kundi amoy alat ng dagat. Ang tunog ay hindi na ang nakakabahalang pagbip ng mga makina, kundi ang malambing na hampas ng mga alon sa dalampasigan. Walang engranding ballroom, walang daan-daang bisita na nakasuot ng mga mamahaling damit. Walang mga matang mapanghusga. Ang naroon lamang ay isang maliit na arkong pinalamutian ng mga puting bulaklak, ang buhanginan sa kanilang mga paa, at ang iilang piling tao na tunay na nagmamahal sa kanila. Nakatayo si Liwayway sa dulo ng isang munting pasilyo na gawa sa mga puting tela. Ang kanyang damit pangkasal ay simple ngunit elegante. Ang kanyang buhok ay nakalugay, hinahaplos ng banayad na simoy ng hangin. Ngunit ang pinakamaganda sa lahat ay ang kanyang mukha, ang totoong mukha niya, na hindi na tinatago sa likod ng anumang maskara. Isang mukhang sumisigaw ng kaligayahan at kapayapaan. Sa dulo ng pasilyo, naghihintay si Amihan. Ang kanyang karaniwang malamig na tindig ay napalitan ng isang nangiting hindi maalis sa kanyang mga labi. Habang naglalakad si Liwayway palapit, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw, puno ng pagsamba, paghanga, at isang pag-ibig na nasubok na ng panahon at ng mga pagsubok. Nang sila'y magkaharap na, marahan niyang inangat ang belo ni Liwayway. Mahal kita, bulong niya, sapat lang para marinig nilang dalawa. Mahal ko ang bawat piraso ng pagkatao mo, noon, ngayon, at magpakailanman. Mahal din kita, sagot ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa masayang luha. Mahal kita, Ami, sa likod at higit pa sa anumang maskara. Ang kanilang mga pangako ay simple ngunit puno ng kahulugan. Mga pangako ng katapatan, ng pag-unawa at ng pag-ibig na nakikita ang kaluluwa. Sa di kalayuan, tahimik na nakamasid ang ilang mga tao. Kabilang naroon ang isang babaeng nakasuot ng simpleng damit, malayo sa kanyang karaniwang karangyaan. Si Doña Esmeralda. Hindi siya lumapit, hindi pa panahon. Ngunit sa kanyang mga mata, may bakas ng pagsisisi at isang maliit na kislap ng pag-asa. Pagkatapos ng lahat, binigyan siya ng pagkakataong masaksihan ang bagong simula ng kanyang anak. Ang kanyang pagbabayad sala ay nagsimula sa pamamagitan ng pagbibigay ng espasyo at pagdarasal para sa kanilang kaligayahan. Si Dalisay naman ay kinaharap ang hustisya. Ang kanyang mga ginawa ay hindi na maitatago pa at pinanagutan niya ang lahat sa ilalim ng batas. Ngunit ang araw na yon ay hindi tungkol sa kanila. Ito ay tungkol kina Liwayway at Amihan. Kinagabihan, sa balkonahe ng kanilang tinutuluyang beach house, magkayakap silang dalawa habang pinagmamasdan ang dahan-dahang pagsikat ng araw sa silangan. Ang langit ay nag-aagaw ang kulay lila at kahel, isang perpektong tanawin na sumisimbolo sa kanilang bagong kabanata. Niyakap ni Amihan si Liwayway mula sa likuran. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Ang kanyang isang kamay ay marahang humaplos sa balikat ni Liwayway. Ang kanyang mga daliri ay maingat na hinahawakan ng balat kung saan nakatago ang isang pamilyar na bulaklak. Ang waling-waling, ang simbolo ng kanilang nakaraan na ngayon ay parte na ng kanilang magandang kinabukasan. Tumingin si Liwayway sa dahan-dahang pagliwanag ng mundo. Hindi na niya kailangan pang magtago. Hindi na niya kailangan pang matakot. Sa wakas, natagpuan na niya ang isang pag-ibig na nakikita siya, ang totoong siya, sa liwanag man o sa dilim.
Hinalikan ni Amihan ang kanyang sentido. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at kapayapaan. Mahal kita, aking liwayway. Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Aking bukang liwayway. At dito nagtatapos ang kwento ni na Liwayway at Amihan. Mula sa kaibuturan ng aming puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay, sa bawat salitang aming isinulat, sa bawat emosyong aming inilarawan. Naramdaman namin ang inyong presensya. Kasama namin kayong kinilig sa mga sandali ng pag-iibigan, nasaktan sa mga panahon ng pagsubok at huminga ng maluwag sa kanilang matamis na pagtatapos. Ang kwentong ito ay hindi lamang isinulat. Ito ay sabay nating binigyang buhay. Sana ang kwento ni na Liwayway at Amihan ay mag-iwan sa inyo ng isang mahalagang paalala na ang tunay na pag-ibig ay isang bukang liwayway na laging darating pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Ito ay isang pag-ibig na natututong magpatawad, isang pag-asang hindi nauubos, at isang katotohanang nakikita ang tunay na ganda sa likod ng lahat ng uri ng maskara. Para sa amin, ang pinakamahalagang bahagi ng bawat kwento ay ang tatak na iniiwan nito sa inyong mga puso. Kaya naman, inaanyayahan namin kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Anong aral ang pinakapumatak sa inyo? Aling bahagi ng kanilang paglalakbay ang hinding-hindi ninyo malilimutan? Ang inyong mga boses ay musika sa aming pandinig. Hanggang sa muli nating pagsasama sa isang panibagong kwento ng puso.